po sa inyo lahat. Magandang araw sa Curbs. May gusto lang akong linawin. Yung katoks na sinasabi niya dahil Comelec talk, hindi po yung Yes. katok na KAT, okay? Precisely. Okay. Tama. Tama. Dito natin pinag-uusapan ang mga Oo. proseso sa pagpaparehistro at sa halalan upang mas maintindihan ng bawat Pilipino ang kanilang karapatan bilang botante. Alam mo, panglima yan, Article 5 yan sa 1987 Philippine Constitution, right to suffrage. Yes, tama, no? Kasi yung iba kasi hindi masyadong nalalaman yung mga ganong proseso, di ba? O yung kahalagahan ng voters registration. Naalala ko kasi minsan, yung mga iba, lalo na mga kabataan, nagpaparehistro sila dahil lang sa mga privileges na nakukuha nila. Pero yung importansya ng voters registration, parang out of their mind yung importansya na dapat mahalaga to dahil election, dito nakasalalay sa atin, di ba? Yung ganun, di ba, sir? Tama. Una sa lahat, karapatan natin yan, di ba nga, sabi ko, yung pagboto. Sabi nga na Rizal, karapat-dapat lang tayo sa isang lipunan o sa isang komunidad na kaya umiiral dahil din sa atin. Ngayon, kung makakapili tayo ng mga tamang leader na siyang magpapatakbo nating pamahalaan, di ba napaka-importante na dapat rehistrado ka para ka makaboto. Precisely. Yan talaga yung dapat maintindihan ng bawat isa sa atin, no? Especially yung mga kabataan, talagang dapat well-educated sila, dapat alam nila yung kahalagahan ng pagpaparehistro. Dahil alam niyo po, hindi naman po to ginagawa natin araw-araw sa isang taon. Parang seasonal lang po to. At sana bigyan natin ng oras at panahon, no, yung pagpaparehistro para sa darating na election. Correct. Kung mapapansin mo, tayo dito sa Taguig, continuous ang ating voters education. Precisely. Napakahalaga nun para well-guided ang ating mga bumoboto. Yes. Kaya ito po, yung episode na to, kaya nga po, gumawa kami ng isang podcast, no? Para madagdagan pa lalo yung mga kaalaman ng ating mga kababayang Tagigenyo. Hindi lamang dito, di ba, Sir Ronnie? Hindi lamang ito para sa mga taga-Tagig, no? Kasi actually, ina-upload po namin to at i-upload namin sa ating may sarili tayong YouTube. YouTube, sa ating mga SOCMED, no? Sa TikTok o sa iba pa. Kaya lahat, no, makakaalam sa buong Pilipinas, no? Makakaalam sila at mabibigyan din natin sila ng mga impormasyon, no, na mapupulot nila. Dahil isa lang naman din ang proseso sa buong Pilipinas eh. May mga Comelec resolution yan na yun ang sinusunod natin. Oo. Kaya kumbaga, kung anong proseso natin sa Taguig, proseso yan sa buong Pilipinas. Tsaka di ba, yung Taguig ang isa sa mga may pinakamaraming may mga pinakamaraming botante. Di ba, sir, no? Oo. Lalo man, nadagdagan pa tayo ng 10 barangay. Yung mga embos na galing sa Makati. Kaya talagang dito sa Taguig, biro mo, ang nadagdag sa atin more than 200,000 registered voters. Di ba, no? Ganun kadami ang botante ng Taguig. At isa lang tayo. isang election officer lang. Yes, pero considering na ito, baka aabot tayo ng more or less 800,000. Oo. Kasama na yung SK. Yes. Isa ngayon. Ngayon, padami na. Bakit kaya hindi nauubos yung mga nagpaparehistro sa Taguig? Yung nagtanong ko minsan. Di ba? Kasi araw-araw, sobrang dami. Sobrang dami nang nagpaparehistro sa atin. Parang hindi ba nababawasan? Hindi ba nauubos? No? Di ba, no? Ano kaya isa sa mga dahilan kung bakit ganun kahat yung mga botante dito sa Taguig na gusto nila magpaparehistro talaga dito sa Taguig? Excited din kasi mga kabataan makaboto. Karamihan sa mga dumarating ngayon, kung mapapansin mo, ay yung mga mag-18. Mga 18 years old, talagang gusto nilang bumoto. Pati isa yung mga kasi yung voters certificate, isa yun sa mga kailangan para maka-apply ka ng scholarship dito sa Taguig. Yun pala, yung isa yun sa mga gusto ng mga correct. Ng mga taga-Taguig na magparehistro talaga. Bukod sa yung mga pribilehe yung nakukuha nila.
bukod sa karapatang bumoto, may mga pribilehiyo na nakukuha dito sa Oo. Taguig. Kaya Pero continuously, ang dami paparehisto sa atin. Oo. Pero sana, no, tandaan natin, hindi lamang sa pribilehiyo dapat sila Mm. doon nakafocus. Correct. Tandaan natin yung dahilan talaga ng voters registration, no, ay dahil para makaboto po tayo sa darating na election. Yun talaga, yun yung pinaka-main purpose natin kaya nagpaparehistro tayo. Diba, sir, no? Tama. And the rest is additional lang, add-ons na lang po yan. Add-ons na lang yung mga pribilehiyo na natatanggap natin or kung ano man ang natatanggap ninyo sa inyong mga cities o sa mga probinsya. Yung mga sinasabi lang ayuda-ayuda. Di ba kasi one of requirements na dapat magparehistro sila. Yan. Tama. Okay. Kanina, pinag-usapan natin yung mga ang kahalagahan ng pagpaparehistro, yung voters registration. So ngayon, pag-usapan naman natin yung about sino-sino ba ang maaaring magparehistro? Meron bang qualification? May edad ba na nararapat para magparehistro? Or nationality? Ganun. No? Una, kailangan Pilipino. Yes. Kalawa, kailangan mag-turn 18 siya on or before nung araw ng eleksyon. Kung halimbawang November 2, 2026, ang araw ng eleksyon, dapat 18 siya doon 18. sa panahon na yun sa eleksyon. Kalawa, kailangan isang taon nang naninirahan dito sa Pilipinas. At a minimum 6 months na nakatira doon kung saan siya magpaparehistro. Sa isang city or munisipalidad kung saan siya nakarehistro. So, halimbawa po pala naninirahan ako, I'm living from halimbawa from United States, America. No? Ang nasyonalidad ko ay isang foreigner, Amerikano. Or ipagpalagay na natin, dual citizen. Pwede ba yun magparehistro ako dito sa Pilipinas? So, as long as kailangan, 1 year ka ng residente rito sa Pilipinas. Okay. Paano naman po yung sa atin, sa SK? Yung mga SK? Ang SK naman, kailangan mag-15 siya or 15 to 17 sa mismong araw ng eleksyon on or before November 2, 2026. So ito din, no, yung mga SK na nagpaparehistro. Kasi Sir Ronnie, yung iba kasi kapag SK sila ngayon, nagparehistro sila, bumabalik sila para magparehistro ulit pag nag-edad na sila ng 18. Hindi na kailangan. Dahil automatic na ang system natin, automatic na sila na parang ina-adapt na as regular voter. Yun pala. So, dapat aware tayo sa ganun, no? Yung mga edad, no? Lalo na sa SK. Pag SK ka, 15 to 17 years old, at dapat, kung halimbawa 14 years old ka ngayon, at mag-15 ka on or before November 2, 2026, kasi yun po yung election natin. So, yun po tandaan nyo po yun. So, pasok po kayo. Pwede po kayo magparehistro. Tama. So, ganun din yun sa mga regular natin. So, ang regular natin, 18 pataas. So, yun pala yun, no? Pag 15 to 17 years old ka, ang pwede mo lang iboto is yung nasa SK position lang. SK position lang. And then yung, halimbawa naman po yung sa 18 pataas, hanggang ilang taon sila o yung mga pwede na bumoto doon sa SK. Diba, 18, actually, 15 to 30. Pwedeng bumoto sa SK. Yung 18 to 30, di ba? Yun yung pwede ring bumoto sa SK. Kaya dalawang balota binibigay sa kanila. Isang pang SK, at saka isang pang regular sa mga position. Sa mga barangay. Sa mga barangay. Yes, yun yung mga yung mga punong barangay, kagawad. Yun po yun yung mga posisyon ninyo from 18 to 30. Dalawang balota ibibigay sa kanila. Dalawang balota. Pati take note ang pwede naman kandidato sa SK 18 to 24. 18 not more than 24 na the day of the election. Paano? For example, nag-turn 18 siya, nag-turn 24 siya nung November 1. Pwede pa ba siyang kandidato?
qualify pa ba siya para maging kandidato sa SK? Ano po yun? Magno-November, sa Sa November 1, 1, 24 siya. 24 years old siya. Yes, di ba? Kasi hanggang, Hindi. hindi na. Not more than I 24 years see. old. Kasi, during election, on November 2, 24 and 1 day old na siya. Oh, so hindi ka dapat mag-exist. So, oh, by the way, sir, di ba, may Mm. ibang segment po tayo niyan, no, mga katok sa pero darating yung na mga ano, araw. banggit natin. Pero Yes. sa mga voters Oo. education natin, lagi nating Yes. binibigyan ng Mahalaga emphasis po yun. yun. Mahalaga kasi Mahalaga yun. ba kasi yung lalong-lalo na yung mga kabataan na gusto or inhit talaga silang tumakbo, no? Sa SK position. Mahalaga yun. So sa ibang segment po natin yung pag-uusapan. Meron po tayo bibigyan niyan, natin no? ng diin yan. Yes, napakahalaga yan ngayon kasi malapit na po ang filing of candidacy, no? Correct. Doon natin dapat alam po dapat nila yan, yung lalo na sa mga may intensyon na tumakbo sa posisyon ng SK at doon sa posisyon ng mga sa barangay, no? Kasi lalo na po ngayon naglabas yung Korte Suprema ng panibagong guidelines o yung 'di ba yung ano po yung guidelines o batas para sa posisyon ng barangay tsaka ng SK, 'di ba po? Una sa lahat, binago na yung ano, Yes. yung hindi na 3 years kundi 4 na taon na. 4 na taon na. 4 na taon na. Yung mga mananalo nitong 2026 hanggang 2030 sila magse-serve. Oh, I see, 'di ba? You see, marami pong mga pagbabago. So mahalaga po talaga na makinig po kayo dito, dapat mapanood niyo po to yung mga episode ng mga susunod natin kasi may mga mahalagang tatalakayin tayo, lalo po doon sa mga may intensyong tumakbo ngayong halalan. Tama. Yes. Okay, today sasagutin naman natin yung mga commonly asked question or frequently asked question ng ating mga bayan o itong tawag natin ay tanong o yung segment ay tanong ng bayan, no? So today our first question ito po. First question natin. So, actually kanina po na-explain naman po natin tong yung about sa requirements ng ating voters registration. So, ulitin na lang po siguro natin, no, para din madugtungan natin kung ano ba talaga mga specific mga requirements para sa voters registration. Okay. So, po ulit nga po yung mga requirements natin for voters registration? Una, kailangan Pilipino, 18 years old, at has been living in the Philippines for at least 1 year preceding the election. Yes. And sa komunidad naman, sa barangay, at least minimum 6 months na nakatira na roon sa kung saan siya magpaparehistro. And then sa SK? Ganun din, 15 to 17 years old. Tapos 18 to 30. Bali, 15 to 30 ang pwedeng bumoto sa SK. Sa SK. Sa SK dapat 15 sa November 2, 15 or 17 sa November 2, on or before the election. Yes. And then, yung mga requirements po natin is, yun po yung mga, mga government-issued ID, like, Government-issued ID. Like, di ba, yung, driver's license, PhilHealth PhilHealth pwede, TIN ID, Student ID. Student ID. Yes. Pwede nga, library ID, kasi Library nakapatunay ID. din. Yes, pwede po yun. Yung iba kasi, yung mga 15, library ID, pati student ID talaga. Wala pang mga talagang valid ID na PRC, pwede po yun. PRC, diba? Yes po. So, yung lahat po yun, no, nakapost po yan sa ating FB page. Pwede nyo pong bisitahin yung ating FB page. Doon po makikita lahat ng mga requirements natin. Okay. So, next. Next question natin is, saan daw sila maaring magparehistro? Sa pinakamalapit na Office of the Election Officer, halimbawa, kung taga rito ka sa Taguig, dito sa Vista Mall. Pero nagkakandak din tayo ng mga satellite registration sa different barangays dito sa Taguig. Kaya po, nabanggit po namin kanina, may mga schedule po tayo, May mga satellite voters registration po tayo na nakaschedule. So, para sa mga updated din po, bisitahin nyo po ang aming FB page. Yung FB page po namin, Comelec Taguig account page, no? Pwede po yung bisitahin niya. Ando po yung mga updated na mga registration o schedule voters registration, satellite voters registration po natin. Pwede po nilang i-check po doon, baka andun po yung mga barangay nyo, mas malapit po sila doon, di ba, no? Mas papadali sila, no? Tandaan po natin, ang voters registration natin ay mag-e-end po
sa May 18, 2026. So, palagi po natin inuulit to, sir, di ba, na sana po magparehistro kayo ng mas maaga. No? Wag na, Wag tanggalin last na natin yung tanggalin na natin yung last minute Last mentality. minute. Yun po sana, no? Mas maaga, mas mapadali. Kasi minsan kasi nangyayari talaga to eh. Madumagagsa last day. Kung kailan matatapos yung registration. Yung exactong date talaga ng end of the voters registration na schedule natin. Ating gabi pa lang nandun na sa kapila na, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dapat pala nung una pa lang, magparehistro na. Para hindi niyo naabutin, hindi niyo na maranasan yung mga ganong mga nangyayari. Pero hindi, lagi na lang kada last day, doon sila dumadagsa. Yes. Ayun po namin yung may nakapila ng gabi pa lang, natutulog. Nangyayari po yun. Actually, nangyayari po yun, di ba, sir? Nangyayari lagi po talaga. Actually, di lang naman dito sa Taguig, pati sa ibang part ng Pilipinas, may ganun talaga. Sana wag na po mangyari yung ganun. Ngayon, meron pa po, 30 days left bago mag-end yung ating registration, voters registration. Pwede po kayong pumunta na po sa mga nakaschedule na mga satellite voters registration para hindi po kayo mahirapan. Huwag po tayong sumabay dun sa end. Mas maganda, di ba? Huwag po tayong sumabay dun sa end, di ba? Hindi tayo mahihirapan. So, di ba? Okay po yun, di ba, sir? And then, next tanong natin, hanggang kailan? Yun, nasagot naman na po siguro. Hanggang kailan yung voters registration? Last day ng voters registration, May 18. May 18 po, yun po yung end natin voters registration. So, pwede bang, next question, pwede bang magparehistro yung 18 years old? Of course. Definitely. Definitely 18. 15 po, pwede po ngayon 15 dahil may SK. May barangay and Sangguniang Kabataan election po sa November 2 po ha. Tandaan po natin, November 2 yung ating barangay and Sangguniang SK Kabataan election. Okay. Yun po yun. Kaya, pwede pong magparehistro ang mga 15 to 17 years old and then yung 18 pataas po. Pwede po sila. So, yung mga type of application na pwede na nilang yung mga pwedeng pwedeng magparehistro, yung mga sinasabi ko nga minsan lang sa buhay mo na magiging first time registered voter ka. So, the following, pag halimbawa lumipat ka na, it's either transfer yan, o kung na-deactivate ka, magre-reactivate ka. O kung mag-change ka, binata ka, ay dalaga ka nung nagparehistro ka, at kung mag-change ka ng status, pati ng pangalan, ayun, yun naman tinatawag na correction of entries. Yes. So, isa-isahin natin. So, kapag kayo po ay new, lalong-lalo na doon sa mga 15 to 17 years old or yung wala talagang rehistro sa ibang lugar, yung first time kang magpaparehistro, that's new. And then, yung transfer naman from other city, yun yung may mga rehistro from other district or other city. Tama po ba? Other city or other municipality o ibang probinsya po. So, ganito po, tinatanong po talaga sa step 1, yung verification, tinatanong po doon kung kayo po ay rehistrado sa ibang lugar, nagparehistro na ba dati? So, mahalaga po kasi naming malaman yon para tama po yung type of application na nilalagay natin sa ating data or sa inyong data at sa application form para hindi po hindi siya nagmamatch kasi ang minsan nangyayari, di ba, sir? Dati kasi kasi yung halimbawa ako nagparehistro, may mga nagpaparehistro kasi na hindi sinasabi. Unlike nung araw, nung mayroon pang NLRV ang COMELEC, na-check agad natin. Tinanggal kasi sa COMELEC yung National List of Registered Voters. Sa buong Pilipinas, na-check natin kung may rehistro sila. Kaya naiiwasan yung matching. Kaya naiiwasan yung mas konti lang APIS noon. Ngayon, dahil sa Data Privacy Act, tinanggal sa atin yun. Yes, yun po. Yun po yung dahilan. Kaya kung kayo po ay magparehistro sa amin, kapag tinanong kayo, siguro maging honest na lang din sila, honest na lang tayo. Oo, na tama po yung type of application na ilalagay po doon sa application form at doon sa data nyo. At hindi po kayo mag-match kasi pag once na mag-match po, may posibilidad na ma-ERBDS approve. Kaya nga, pinapaalalahanan ko rin sila na sabihin na nila yung totoo. Dahil pipirma kayo doon sa oath. Mag-o-oath kayo. Ibig sabihin, lahat ng mga nakalagay doon na isulat nyo ay all true and correct. Okay, yun po ha. Mahalaga po yung transfer. Dapat yun po yun. Yung, okay na po doon sa new registration. Yun po, transfer from other city.
So, dapat po, kung may rehistro po sa ibang lugar, sabihin po, transfer from other city po. Correct. Magta-transfer po kayo dito sa Taguig. And then next po, transfer within. Ano po yung transfer within? Kung dito lang sa Taguig, halimbawa, nandito ka sa Tuktukan at lilipat ka sa New Lower Bikutan. Ayun, transfer within kung tawagin natin yun. Kasi From within, barangay to barangay. from barangay to barangay. O within the city lang siya yung ginagawa. Minsan nga, meron pang ano eh. Halimbawa, nagbago ng address, lumipat siya din sa barangay din na yon. Okay. Meron ganun, di ba? Pero ang ginagawa na lang natin yata doon, correction of Correction entries. yung address. Yung pinaka-address po, yung Pinaka-address. street address, halimbawa. Babaguhin natin. Hindi na babago yung mismong barangay niya. Kasi po ang mag-change po kayo ng barangay o lilipat, transfer within po yon. Transfer within. Mababago po yung barangay. Yun po, within po, ang ibig sabihin, within the city or municipality. Kayo magta-transfer from barangay to barangay. Yes. Yes, yun po yun. So, next naman po yung reactivation. Ang reactivation naman, pag if you fail to vote in 2 consecutive election, deactivated ka. Meron ka ng data sa amin, pero hindi ka makakaboto dahil deactivate ka. Unless, magpa-reactivate ka para makaboto ka. Yun po yun. Minsan ginagawa natin yan na online reactivation. Meron tayo. Meron tayo yan. Until April 24, yung online reactivation natin. Yes. So, yun po malinaw tayo sa reactivation. Kung kayo po ay hindi nakaboto ng 2 consecutive regular election. Yes. So, yung halimbawa po nung nakaraang election ng 2023 barangay SK election. Yes. And then next election is 2025 national and local election. Correct. Kung kayo po ay dalawa na sa nabanggit kong election, kayo po ay deactivated. Ngayon, kung ako ay pupunta at hindi naman po ako lumipat sa ibang lugar, within city lang din, same address, same barangay, ang pwede ko pong i-apply is reactivation. So, malinaw po tayo dun ha. Kung hindi po kayo lumipat na ibang lugar, wala pong babaguhin sa inyong data, sa inyong pangalan o anuman, kayo po ay reactivation. So, kung halimbawa naman po may babaguhin, yan po ay, halimbawa po, change status. Nangyayari po yan, di ba? Change status. From single to married, yan po ay correction. Minsan nga, from married to single. Pero dapat kailangan may annulment. Senumar, annulment to marriage. Yes. So, hinihingan po namin yun ha. Especially po dun sa mga magbabago. Kasi yung iba po kasi, may correction talaga dun sa kanilang birth certificate, PSA. Di ba po, halimbawa, correct. Yung iba walang may junior. Dati yung rehistro nila is may junior, wala pang junior, ngayon may junior na. Yung mga Maria, MA lang dati, ngayon buo na siyang Maria. Kasi minsan po kasi 'di ba, may mga butante tayo na late na nakukuha nila yung kanilang mga PSA. So iba pa lang record. Tama. Pero ang totoo niyan, yung birth certificate ang basihan talaga ng lahat. Yes. Yan yung birth certificate. Kung ano po yung nakasulat talaga dun sa birth certificate nyo, PSA, yun po talaga ang masusunod. Kaya hinihingan po talaga natin, bukod sa valid ID, kung ikaw ay magpapakorek, magsasubmit din sila dapat ng PSA, marriage certificate, kung mag-change status, yon or sinumar, kung kayo ay from married to single, magbabago. Yun po malinaw po tayo. So, yun po yung mga, meron din po tayo yung tinatawag nating posto local from abroad, na babalik naman siya dito sa Pilipinas at magpaparehistro, di ba po? Meron ganun din. Yes. Apply na lang dito. Opo, ang tawag po natin doon is posto local, yung type of application. Kung kayo po ay OFW, butante sa ibang bansa at balak nyo pong lumipat dito sa Taguig or sa ibang city man, ang type of application po is posto local. Meron din po tayong reinstatement. Yan po yung mga deactivated na dito, lumipat ng ibang bansa, nagparehistro at babalik. Same city, reinstatement po yun. So, pwede po yun. Halimbawa, may babaguhin, magpapareactivate, magta-transfer ng barangay, pwede po yun. Transfer with reactivation and correction. Pwede po yun. So, sa kabuuan, lahat ng type of application ngayong registration, meron po tayo. Kasi di ba, Sir Ronnie, naalala mo, yung pag mga barangay and SK election, bawal ang transfer. Di ba? Yung mga nakaraang
registration natin. Wala tayong transfer eh. Wala tayong Okay, kasi iniiwasan natin yun yung ano eh, parang nagagamit sa yung mga election. magta-transfer ng barangay. Oo, wala po 'yun. So ngayon open na po siya sa lahat ng type of application sa mga gusto Tama. pong magparehistro. So again po, pumunta lang po kayo sa mga naka-schedule na mga voter satellite, or kung may schedule po kami dito sa opisina, maaari po kayong pumunta. Yun po again. Lahat naman yan naka-announce sa ating account FB page, sa yes. FB page. Comelec Taguig. Taguig. Yes, next, no? Anong next nating question dyan? Anong gagawin kung nawala ang aking voter's ID? May voter's ID pa ba tayong nire-release? Wala nang nire-release na voter's ID. Simple lang naman eh. Di kung halimbawa wala na yung voter's ID, di kumuha ka na lang ng voter certification. Kompleto na information doon. Nandun yung precinct number mo, yung address mo, nandun yung biometrics mo. Opo. Libre pa. Libre. Dati may bayad, ngayon libre na. Kasi yan po palaging tinatanong eh, may voter's ID pa ba kayong makukuha? Wala Kailan na. makukuha yung voter's ID? Diba? Palagi natin naririnig. Pero ngayon po, wala nang voter's wala na ID. po. Hindi na gumagawa ng Matagal voter's na po. ID ang Comelec. yes, matagal na di bang na-stop yung printing ng ating voter's ID. So ngayon po, ang binibigay na lang natin is voter certification. Voter certification Na lang. na magagamit pa sa ibang mga pag-a-applyan nila. Halimbawa, kung sa senior citizen, hinahanap yan. Sa scholarship, hinahanap yan. O, sa mga tulong ng city, hinahanap yan. Halimbawa, yung mga burial assistance. Burial, medical assistance, hinahanap yan. Sa mga estudyante. Mga estudyante nga, scholarship. Scholarship, yeah. Kumukuha po sila. Yan yung pangalawang dahilan kung bakit talagang aktibo sa pagpaparehistro. Oo, yung mga kabataan po dito sa Taguig. No? And then, yun po, no? Next naman nating mga tanong. Pwede bang magparehistro online o kailangan talagang pumila sa opisina ng Comelec Taguig? Online, di ba? Wala. Ang online po natin for reactivation. Reactivation pwede. Pero yung kapag new po ikaw at transfer from other city, kailangan talaga pumunta ka need po talaga kayong pumunta dito. Again po yung sinabi po ni Sir Ronnie. Kapag kayo po ay new and then transfer from other city, especially po dun sa mga failure to validate, yung mga walang bio. Di ba po? Meron pa ba tayo ngayon ganun? Meron po. Meron pa. May mga case kailangan talaga mag-appear nila para makuha natin sila ng biometrics. Kung kinukunan po kasi kayo ng digital photo and then yung biometrics po nyo, yung fingerprint nyo po. Kaya need po actual na pumunta po dito sa aming opisina o sa mga voters satellite registration. Yan po yun. Meron online tayo for reactivation lamang. Yes. Reactivation and then correction. Correction. Yun. Yung correction or... pwede ka namang sa online mag-download ng form. Yun. Pero kailangan sukat dun sa application, standard na application, registration application form natin. Palala po ha, wala pong bayad yung application form. Libre po yan. Pwede nyo pong i-download or pwede po kayong kumuha dito sa aming opisina. Opo. Yan po ha. Wala pong gastos ang pagpaparehistro. Wala pong gastos ang pagpaparehistro. Yon. And then next question po natin. Ano ang dapat daw gawin kung lumapit na ako na ano ba yan? Lumipat na ako ng ibang tirahan? Lumipat ng pakat na lang ha. Hindi ko nababasa. Hindi ko nababasa. Hindi, sa editing naman. Edit mo na lang yan. Pakisabi na lang, girl. Ano ang mangyayari kung hindi ako nakaboto sa nakaraang eleksyon? Parang nasagot na natin. Nasagot na po natin yan. Pero kung isang beses lang naman, active pa po active yung pa. record nyo. Pero may may additional, nag-play ka na? May additional po ako ito, ganitong scenario. Kasi yung iba, yun po, na-delete sila. Kasi, ang reason, like for example, ng deletion, nawala yung pangalan nila sa database o sa lista, hindi sila nakaboto dahil po lumipat na ibang probinsya. Yan po. At yung matching, yung AFIS po natin tinatawag. talaga, makikita naman natin yan. Kasi nga, sabi ko sa inyo,
bilyon ng tao sa mundo, wala magkapareho ng fingerprints. So, Yes, kaya yun po ha. mache-check natin yan. O baka po kasi may mga butante po or nagpaparehistro, may mga may mga records sa ibang lugar. So dinidelete po namin 'yon or na-ERBDS approve po 'yon. And then yung mga lumipat na, Kaya nga eh. nagta-transfer ng ibang city or municipality po. So automatic po 'yon na nadidelete po namin 'yon. Every ERB po 'yon, ERB hearing. Idagdag lang natin sa requirements yung pagiging honest sa interview pa lang. Precisely. Yun po talaga yung pinakamahalaga. Kasi kung hindi nyo sasabihin, yung dating registration nyo, magiging mali yung application type. Huwag silang matakot. No? Wala namang problema. Wala naman pong problema yun kapag sinasabi niyo po sa amin kung saan po yung dati nyong rehistro para po ma-address po properly yung Yes. type of application na pwede nating ilagay doon. At di tayo makakaproblema sa susunod. So, ang tanong ko naman, Sir Ronnie, ano po ba ang ERB hearing? Ang ERB hearing, ginagawa yan para makita yung compliant yung mga yung mga application for registration. Halimbawa, tama ba yung mga inattach na mga requirements? Titingnan yon. Ngayon, nagiging masalimutan niya pag may mga tinatawag na opposition, yun talaga, nagkakaroon talaga, papatawag yung in-oppose. Diyan ka ba talaga nakatira? Dati nga, ginagawa pa natin si Eric, inuutusan natin na talagang i-check, i-verify kung talagang existing yung address na yun. It means pala, yung mga opposition na ito, mga inopos dahil hindi sila talaga nakatira sa ganung lugar, tama? Tama. I see. So ground 4, pwede po yan na ground 4, ERB disapprove. Yes, deny. Hindi yung application for registration nila. Di ba sinabi ko nga kanina, it is just an application for registration. Hindi pa kayo botante ng Taguig. Pag na-aprobahan ng ERB na kino-compose ng election officer, ng DepEd at LCR, Local Civil Registry, tsaka lang kayo magiging registered voter ng Taguig. That's the time, pag-approve na yung application nyo, yun na yun, makakakuha na kayo ng tinatawag na voter certification. Yes, I see. Katibayan na talagang rehistrado na kayo dito. Napakahalaga po talaga ng ERB po pala, no? Mm-hmm. So, ngayon po, pangalawang ERB hearing na po natin nagaganapin ngayon, di ba? Tama. This coming April 21 to 24. So, 1 week po yun. 1 week yun. 1 week po Ang dami natin dito sa Taguig. Ang dami po. Ang dami ngayon. Ang dami po nating mga aplikante. Mahigit 40,000 na po. 40,000, mahigit pa. 40,000 yung mga aplikante at may madi-disapprove ba kaya? Hindi po natin alam ngayon, no? This coming ERB hearing. Kung ilan yung madi-disapprove at ilan yung ma-approve ng mga aplikante. So, chine-check po namin yan. Hinihimay-himay po namin. Kasi may mga iba po kasi na may mga rehistro sa ibang lugar. Yung ma-match po natin sila. Sa AFIS, ma-match natin, di ba? Yes, ma-match po yun. Tapos mali yung application type. Mali po yung application type. Yun. Ginagawa natin yan bago yung ERB at during na ERB kasi binubuksan natin yung mga may iba naman po na 2 beses na nagparehistro. Di ba? Lalo sa mga SK na nagparehistro ulit. L18 na daw sila. Kaya nga sa part ng ating voters education, sinasabi na natin na pag registrado na kayo sa SK, napakarehistro na kayo, automatic yun na pag nag-18 kayo, papanik kayo as a regular registered voter. Yes, yun po yun. So, additional na din, no, sa mga magpaparehistro, may priority din tayo. Sa mga senior citizen, tapos sa ating mga person with disabilities, pati yung buntis. Hindi na kinakailangan heavily pregnant women. Basta pregnant lang, okay na. Wala naman sigurong lalaking pregnant. So, yun, pag buntis ka sa person with disability and mga senior citizen at mga lola, kayo po ay priority sa amin sa pag-process. Actually, batas na nagsasabi niya na bibigyan sila ng express lane. Yes, opo. Hindi po yan mawawala sa ating mga government institution or agency. Kung kayo po ay pupunta at may proseso. Yung VSO natin, strictly monitoring that.
yung Yes po. establishment ng ating mga exposure. Oo, yes. Kaya pag may election, di ba? Yes, Meron din sila, may sarili po silang vote. TPP, may Yes. tinatawag na yung dating Yung polling EAPP, place. ngayon ginawa natin PPP, priority polling place, na kung saan ina-accommodate ang senior, ang pregnant women, tsaka Person with person with disability. disabilities. Yun po yun. Pwede po kayong bumoto. Nasa ground floor po kasi yun eh. Tama. Yun po yung mga botante na nakarehistro sa polling place na nasa mataas. So, pwede po sila doong bumoto. Correct. No? Kung hindi, kung kayo naman ay magpaparehistro at gusto niyo mag-avail ng accessible polling place, yung tinatawag na APP, pwede naman po yun. Established na po talaga yun. Nasa ground floor na po yun. Yung tinatawag natin accessible polling place para sa mga senior and person with disability. During registration pa lang, may pipilapan kayong form din na na gusto nyo ma-accommodate kayo doon. Ma-accommodate kayo doon sa APP. Established na yun, lahat yun nasa ground floor. Ground floor na po yun. Gusto nyo mag-avail ng APP. So, before we end our episode today, may mga rehistro tips tayo na ibibigay. At nandito si Sir Ronnie, no, para ibigay yun. Anong mga rehistro tips natin sa mga magpaparehistro at malalapit na yung ating end ng ating voters registration? Una sa lahat, pumunta ng maaga. Yes. At sa tamang COMELEC, opisina ng COMELEC. Kalawa, alamin at handa ang tamang requirements. Siguraduhin na dala-dala ang mga tamang requirements. Mag-online check muna. I-check yung mga pinopost namin sa COMELEC account page namin sa FB dahil nandun yung makukuha yung mga tamang impormasyon. Dalhin ang original at photocopy ng ID and other documents needed. I-double check ang impormasyon. Okay? Sinabi ko na kanina, doon sa FB page natin sa COMELEC Taguig account page. Siguraduhin kwalipikado ka. Nasabi na namin kanina kung ano yung mga qualifications. Yes. At please, pakiusap, iwasan ng deadline rush. Oo po. Tanggalin na natin ganyang mentalidad. Tama yung last minute na ginagawa Last natin. minute, No? tanggalin Wag na po. natin yan. Okay. Mahaba pa naman, may 30 days pa. So, mahaba pa yung voters registration natin. So, and then additional, no, always check our FB page, no, the COMELEC Taguig City account page. Ando po yung mga updated schedules natin, nakapost po doon. And then yung mga requirements at iba pang mga detalye. Maaari din po kayo mag-message sa aming account page, sa COMELEC Taguig City account page, no? And this always follow din po yung aming FB page, ang aming TikTok, and then our YouTube, no? Para sa mga ganing discussion and marami pa po tayong mga pag-uusapan patungkol sa papalapit na barangay and SK election sa November 2, 2026. So mahalaga na pag-usapan natin ang mga bagay na tulad nito para maging aware po tayo sa mga kung ano man yung dapat at mahalaga. Tandaan, ang rehistradong botante ay isang mahalagang hakbang upang makibahagi sa demokrasya. Kaya kung hindi ka pa rehistrado, magtungo na sa inyong COMELEC office at magparehistro. Maraming salamat sa pakikinig sa COMELEC Talks, The Sipag Taguig Podcast. Hanggang sa susunod na episode, tandaan, ang iyong boto ay mahalaga. Dahil dito sa Taguig, rehistrado ako.